Minsan lang ako makabili ng sariwang pusit, lalo na kapag pusit lumot yung hinahanap ko. Buti na lang natagpuan ko at meron pa sa palengke kanina. Kahit na hindi masyadong maganda yung pakiramdam ko ngayon, talaga naman pinilit natin na makarating. Kasi medyo nagsasawa na ako sa manok at baboy. So ang ginagawa ko dito, tinatanggal ko lang yung kanyang pinakatinta. Ibubukod natin yon, tapos tinatanggal ko lang din yung mata. And then hihiwain lang natin ito para medyo dumami naman. Alam naman natin na kapag naluto na yung pusit, siguradong lumiliit. So this time ang gagawin natin, i-adobo natin itong pusit na to. Pero ang gagawin muna natin, pakukuluan muna natin itong pusit. Mga 10 seconds lang natin pakukuluan sa kumukulong tubig. Kasi yung pusit, napakadali niyang ma-overcook sa totoo lang. Ang pusit kasi kapag medyo nagtagal, talagang tumitigas. Kaya ang gagawin natin dito, lulutuin agad natin dito sa kumukulong tubig. 10 seconds lang ha. Sa 10 seconds na yan, malambot na yung pusit kaya lang may karga pa yan na tubig. Ngayon naman, pinainit ko lang yung kawali ulit at naglagay tayo ng sibuyas. Gigisa natin ito. Sa lahat naman po na manonood sa oras na ito, welcome po kayo dito sa Cook and Taste. Shoutout po sa inyong lahat. Ngayon naman, nagpitpit lang din ako ng mga 4 na butil na bawang. At gisa-gisahin lang natin, halu-haluin hanggang sa bumango. Tapos ilagay na natin yung 2 pirasong hindi mamamatis. Totoo lang, bakit nga ba naglalagay tayo ng kamatis kapag adobo? Ngayon naman, maglalagay lang ako dito ng patis. Sige, hayaan mo na nga. Tapos lagyan natin ng paminta. Ngayon naman, yung hinibalay natin at tinta ng pusit, ilalagay na natin dito sa ating niluluto. Bisahin lang natin ng maigi kasi alam naman natin na medyo malansay ang tinta ng pusit na yan. Pero yan talaga yung pinakamasarap pagdating sa pusit. Once na mainitan yan at pumutok na yung mga ink bag ng pusit na yan, talagang maglalaabasan na nga yung kulay itim. Tapos ano gagawin natin para mawala yung lansa? Lagyan natin ng suka. So sa paglalagay ng suka, bahala na kayo kung ano gusto nyo lasa na adobo nyo, kung medyo maasim o yung katamtaman lang. Lagyan natin ng konting pampalasa. Tapos pwede na natin ilagay yung ating mga nilagang pusit o yung pinakulo natin sandali. Kumbaga sa tinatawag na balle o blanch naman sa English. So eto na, medyo magalabas pa ito ng tubig. Hindi ito kagaya nung nakikita nyo na tuyo lang. Once na makaramdam ulit ng init yung mga pusit na yan, siguradong kakatas. Kaya kung nakikita ninyo. So pagka ganito na, okay na yan, pwede na natin hanguin. Ito ay sure na malambot at hindi ka makakatigin ng matigas na pusit. And at the same time, hindi masyadong lumiliit yung pusit. So kung nagustuhan mo yung video natin ngayon, baka naman pwede mag-comment ka dyan at mag-like ka na rin. At kung hindi ka pa nakapollow, mag-follow ka na.